Breaking news, matinding pagsabog ang nangyari sa kalagitnaan ng capital city ng India sa Delhi. At dahil sa naturang pagsabog, wasak ang lugar na ito. Maraming mga sasakyan ang tumilapon sa himpapawid dahil sa sobrang lakas. 10 katao ang kumpirmadong nasawi, marami naman ang isinugod sa pagamutan. Sino ang responsable sa naturang pagsabog na ito? Ano ang kanilang motibo? Galit na galit ang Prime Minister ng India na si Prime Minister Narendra Modi. Nangako na magbabayad kung sino man ang may kagagawa nito. Hindi inaalis ang possibility na ito ay gawa ng mga terorista. At ano ang mabilisang aksyon na ginawa ng otoridad ng India? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang video ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay November 11, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Dako muna tayo sa balitang India. Tama ang inyong narinig mga kaibigan. Isang napakalaking pagsabog ang nangyari at ito ay nangyari sa capital city ng India, sa Delhi. At sa kalagitnaan naman ng Delhi, merong lugar na tinatawag na Red Fort. Dito nangyari ang isang napakatinding pagsabog. Ayon sa balita ng First Post, dahil sa pagsabog na ito, dahil sa sobrang lakas, tumilapon ang mga sasakyan sa himpapawid at napakaraming lugar ang nawasak dahil dito. At ang malubha, merong 10 tao ang kumpirmadong nasawi at napakarami naman ang isinugod sa pagamutan. Basically, kapag merong pagsabog na nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, halimbawa sa Pilipinas o kahit sa Israel, agad na hinahanap ng mga otoridad ang shrapnel sapagkat ito ay isang napakahalagang bagay para sa investigation. Pero sa pangyayaring ito sa India, ang otoridad ay wala pang nakitang shrapnel. Ibig sabihin, kakaiba ang pag-ataking ito at talagang pinag-aralan. At ayon sa ulat, ang kanilang hinala, ang sasakyan na lumalapit sa lugar na ito bahagyang nagpapatakbo, mahina lamang, yun ang biglang sumabog. Ayon sa inisyal na ulat, talagang ang pakay ng pagsabog na ito ay isang terroristic action at talagang deadly. Bakit tinawag na deadly? Deadly sapagkat ginawa ang naturang pagsabog doon mismo sa lugar na kung saan napakaraming tao. Pero ang gobyerno ng India ay wala pang inilalabas na information. Hindi pa sila nagbigay ng pangalan, grupo, kung sino ang may kagagawan ng pagsabog na ito. Pero maraming mga kumakalat na balita na ang naturang pagsabog ay may kinalaman sa eleksyon sapagkat sa mga panahong ito, merong eleksyon na nangyayari sa loob ng India. Merong mga nagsasabi, baka nagagalit ang kalaban na kung sino man ang kanyang kaharap. Kung baga, nais may magsabutahe sa resulta ng eleksyon. Sa lugar na kung saan nangyari ang naturang pagsabog, dumagsa ang napakaraming mga investigators at naghahanap ng anumang clue upang masolve ang problemang ito. Agad na nag-utos ang otoridad upang walang mangsabotahe sa naturang investigation, isinara ang Red Fort sa loob ng 3 araw. Ibig sabihin, walang makakapasok, walang makakalabas sa naturang lugar. Hindi rin inaalis ng gobyerno ng India na ang pagsabog na ito ay hindi lang may kinalaman sa eleksyon, kundi marahil ito ay gawa ng mga terorista, yung mga tao na oposisyon sa kasalukuyang administrasyon. Dahil sa pagsabog na ito, naalarma ang buong India. Agad na ipinag-utos ng gobyerno ng India na hindi lang sa Red Fort at sa capital city nito maging red alert, kundi sa buong India dahil malaki ang possibility na ito ay umpisa
ng mga kaaway na pagsalakay sa kanilang bansa. At hindi lang ang India ang naalarma dito, maging ang United States of America. Mismong si President Donald Trump na bahala at ipinag-utos na mag-red alert ang United States of America dahil sa nangyari sa India. Dahil kung ito ay nangyari sa India, ay posible rin na ito ay mangyari sa United States of America. Dahil sa pagsabog na ito, nagkagulo ang mga voters. Maging ang mga ballots ay hindi agad na nabilang. Maging ang mga voters ay nagtakbuhan sa eastern state of Bihar. At ang Bihar, mga kaibigan, ay pinaniniwalaan na isang balakid para kay Narendra Modi. Nagdalamhati, nagluksa ang maraming mga kapamilya ng mga nasawi sa naturang pagsabog. At pinaniniwalaan pa na maaari pa itong madagdagan sapagkat meron pang ginagawang search and rescue operation ang gobyerno ng India. Maging ang iba sa mga sugatan ay nakiramay na rin ang Prime Minister ng India na si Narendra Modi sa mga kapamilya ng mga nasawi at agad na nag-utos na kinakailangang madaling investigation upang malaman kung sino ang may kagagawan at ano ang motibo ng pagsabog na ito. Nangako si Narendra Modi na magbabayad kung sino man ang may kagagawan nito, lalong-lalo na ito ay isinagawa sa metro station ng India. Ibig sabihin talagang napakaraming tao sa lugar na ito. Nagpahayag na ng mga condolences ang iba't ibang mga world leaders dahil sa pangyayaring ito. Isa riyan ay ang leader ng Britanya. Nagpahayag ito ng pagkadismaya dahil sa pangyayaring ito. Ayon sa kanya, "My thoughts are with all those affected by the explosion in the Red Fort in New Delhi today." Maging ang Fransya ay nagpadala na ng kanilang mga pakikiramay. Maging ang US Embassy, lubos na nagdalamhati at nanawagan pa para sa mga tao ng India at mga Amerikano na nasa India na iwasan ang mga crowded areas, lalong-lalo na hindi pa natatapos ang investigation. At mga kaibigan, lubos-lubosin ko na rin ang pagkakataon. Baka naman sakali na ang videong ito ay makarating sa India at merong mga Filipino na nanonood. Kumusta po kayo riyan? Sana ay maayos ang inyong kalagayan. At baka naman merong mga Pilipino na narito sa Pilipinas at merong mga kaanak na nasa India. Sana ay ayos lang ang kanilang kalagayan. Yan ang aming dalangin. At mga kaibigan, sa lahat ng aking mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, OFWs, maraming salamat po sa inyong ipinadalang tulong pinansyal para sa mga biktima nating mga kababayan na nasa Cebu. Lahat ng inyong ipinadala, makakaasa kayo na ito ay makakarating sa kanila. At sa mga nais pa na tumulong sa ating mga kababayan sa Cebu, lalong-lalo na ngayon ay nangangailangan sila ng tubig at bigas dahil marami pang mga lugar sa Cebu na hindi pa napapasok dahil ang iba ay lubog sa putik. Ang iba naman ay hindi mapasok dahil sa mga poste na nagtumbahan. Kung nais ninyong tumulong, mas makakabuti kung direkta nyo nang ibigay ang inyong mga donation sa Cebu. At kung sakaling malayo naman kayo at hindi nyo kayang pumunta rito at nais nyong magpahatid ng tulong, ay maaari nyong gamitin ang channel na ito. Utusan nyo ako. O di naman kaya ay ilalagay ko ang aking GCash number sa video ito. Kakapalan ko ang aking muka. Wala akong pakialam kung merong mangmangbas dahil sa aking gagawin. Ang sa akin lang ay makatulong tayo sa ating mga kababayan. Alam naman ng Diyos na ang ating pakay ay malinis. Ang usapang banal ay nakapagsagawa na ng first wave ng pamamahagi ng mga ayuda sa Cebu. At ngayong linggo, ay magsasagawa tayo ng second wave. At sa ating mga kababayan, OFWs man o narito lamang sa Pilipinas subalit maluwag-luwag naman ang ating bulsa, ay open pa ang ating donation. At ang numero na inyong nakikita sa screen ay ang ating GCash number. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!